just landed in Tokyo and I decided to just stay put because it's a little bit different from Narita, wherein you can the international connection and to get out is almost on the same building, but for some reason I'm not used to the Tokyo airport, so I decided to stay because it seems like the exit and the international are separate. I don't want to get lost. So right now I am actually at the one end of Terminal 3. I figure I'll kill time and do some walking. So I'm actually been walking already for probably 10 or 15 minutes. I'm actually at gate 143. So we're just walking and maybe you guys can see what I see. This part of the airport is kind of empty, which is kind of nice. So yeah, so the flight itself was pretty cool. We left late, kaso mabilis magpatakbo yung aeroplano, so we actually got here a little bit early, kaso we didn't get into the gate till later kasi meron pang aeroplano nakaparada. But right now I'm just kinda walking around just to show you guys what this airport looks like. Again, I'm on the one end of the terminal. I don't know if I want to go to the other end kasi I think itong dulo ng Terminal 3 walang masyadong action. So if you notice, people are actually lining up going to Hong Kong, so more likely it is Cathay Pacific or yep, Cathay Pacific. We'll see. Yep, Cathay Pacific called it. So I actually like to fly Cathay Pacific too. It's just my mentality ko kasi it's part of China now, so I try to really stay away from China. Yeah. So kung nanonotice nyo, mahaba itong extension dito. Para ata siyang letter T. So lakad-lakad lang. Nung sumakay ako sa Japan Airlines, ang pinili kong meal is seafood meal, which is actually very good. Yung una, rice and fish. Pakita ko yung picture later on today. Tapos yung I think lunch, that was very nice. Salmon, carrots, and potatoes. So masarap yung salmon. Problema ko lang kasi kumuha ako ng special meal. Well, number one, maganda sa special meal, ako muna ang sineserve. So gutom na ako, so ako kagad na nakakakain. Ang problema ko lang ngayon is wala akong, kasi special meal, siguro akala nila diet ako kasi fish lang kakainin ko or seafood. Hindi ako binigyan ng cookie, walang bread and walang ice cream. Humingi ako ng ice cream, sabi nila kasi special meal yung sa akin, wala talagang ice cream. Kung may matitira daw, bibigyan ako. Sa tingin ko naman merong natira. Ang problema, hindi sa akin binigyan. They ignore the shit out of me. Sarap pa naman siguro ng ice cream. Yung cookie parang masarap din. And ako kasi I like bread. So bread sana yung kakainin ko. Kaso yun na nga, ang hirap kasi nung naka-allotted na sa mga tao sa tray nila, so walang extra. Ang ininom ko is white wine kasi nga seafood, okay naman.
medyo nakatulog ako ng konti. Kaso, mahirap talaga mag-travel ng mahaba kasi you have to find that sweet spot. Tapos, medyo sore pa yung shoulder ko. So, ang hirap nung itong flight na to. Hindi naman mahirap. Hindi lang ako komportable sa upuan. Honestly, yung leg room dito sa airline is okay. Maganda yung ito, cookie store. Dessert. Ito for sure masarap to. May time pa naman tayo. Ito hindi ko pa ito natitikman. Ito for sure bibiling ko mamaya. So, ito palakad-lakad lang. 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 hours ako dito. So, ito naman all day dining. Ito siguro mamaya for dinner. Noodles. Ramen. That's what I'm waiting for, ramen. Even though dapat all meat diet ako. So no all meat while on vacation. Ito Tokyo souvenir. Ito sushi. Hindi tayo masyado mag-sushi. So ito souvenir shop. Toys on the go. Pizza. Look at that. Sarap tong matcha cake. So I'm at 114 now. So like I said, so marami akong i-kill na time. Ang tanong is, do I sleep or do I walk around for 12 hours? So Bulgari. I do have nung huli ako naglakad-lakad sa Tokyo kasi galing ako ng Narita. Paglabas ko lang ng diretso lang ako ng train. Yung train nandun na mismo sa airport. Dire-diretso na yun sa downtown Tokyo. Naglibot-libot ako doon, nagpapalit ako ng pera. So, nung nagpapalit ako ng pera, may na-extra na natira. So, gate 130 na to. Ang dating nandito ako nung huli atang uwi ko, 3 hours ata akong layover dito. Natulog lang ako. Ayun kasi hapon so maraming tao. Chanel. So, Cartier. Ito na yung security. So, kanina nung pag-landing ko, hindi ko alam kung anong terminal ako kasi wala pa dun sa listahan ko anong terminal ako. So, I'm basing my yung terminal or gate or whatever, gate ba yun or terminal? Kasi may terminal 1 ata, 2 and 3. Pinili ko yung 3 kasi nakasulat dun sa ticket ko. Hindi naman ticket, dun sa itinerary nung binili ko yung
ticket 2 months ago. So, see, this US dollar is 155 and 49.05 palit. So dito ata ako galing kanina, gate 111. Hindi ko ito napansin kanina. Louis Vuitton, mahaba ito. So siguro wala pang 1 hour na lakadan na mararating ko na yung dulo nito. Hopefully, I think this is the middle of the terminal. So people are coming in here. Magkahiwalay na siguro yung, hindi ata magkakabit yung mga terminals dito. So hopefully, later on, kung terminal 3 ako, hindi na ako lilipat. Kaso kung terminal 2, terminal 1, I gotta figure out how to get there. So, duty-free liquor. Bathrooms. Tiffany's. So, dito panay itong karamihan dito panay mga jewelry or personal items to buy in the food court. So sa tingin ko pagdating natin sa medyo malapit sa kabilang dulo, may mga pagkain na ulit. So so we're gate 109. So ito lang ang problema pag masyadong mahaba yung layover mo. So they have ramen in here too. Well, mayroon akong kinakainan sa malapit sa condo ko. I think ang tawag dun sa mall is South High Street or something like that. Meron ako laging kinakainan doon na ramen. So kadalasan kasama ko kapatid ko pagkatapos namin uminom or maglakwatsa sa gabi to get rid of the hangover. Doon kami kumakain. So isipan natin kung doon tayo kakain or dito. Masarap din naman ang ramen doon. Oh, look at this, it's moving by itself. Oh, my 7-Eleven. Holy shit. Parang ang kilo ng 7-Eleven. Are they lining up for food or to pay? Actually, dito sa Asia, FYI, kahit sa Pilipinas, marami namimili sa 7-Eleven. Ang alam ko kasi Japan, Korea, maraming rin bumibili ng pagkain doon. One system. So, malapit na ata sa dulo. Nagka-curve na ron eh. 107. So, may toilets. So, gotta use that later. Sana may shower. Walang shower. Oh, ang sabi sa kanya, kung niya ng flower. Musta?
mga Pilipino. It's just fun seeing Filipinos. They look at me like, who the heck are you? So, baka dito ako mag-hangout. Meron silang charger, books and drugs. Drugs won't escape me. Keeps following me wherever I go. So, KitKat. That's the KitKat we want. Souvenir. KitKat. How much are they? 1,900. Lakad pa tayo. This is not our goal. Our goal is to walk. I'm not even paying attention where I'm pointing this camera. So, I think the pinakadulo nito is 105. So again, no shower there. So pinakadulo nga nito is 105. Galing ba ako ng 140? Yep. So not a lot of stuff on the corners. Busy lagi yung middle. So okay, so for now nagse 17 minutes na tayo. Update ko kay mamaya pag kumain ako. Again, okay naman ng yun nga lang, wala masyadong magagawa dito. Mahanap ako ng lounge to pay. Wala naman. Meron silang lounge sa Japan Airlines. Kaso mahal. I think it's $85 as based on availability. Kailangan pa mag-apply. So I figure 12 hours kung makakain ako ng $80 worth ng pagkain. Okay lang. Kaso nagsasara sila ng I think 11 o'clock ng gabi or 12. Or hindi, sabihin ko 10 ata, 10. So, ang flight ko 2 o'clock pa ng umaga. So, naghahanap ako ng open ng 24 hours para kahit magbayad ako ng $85, at least andun ako ng buong layover ko. Kung wala naman, dito tayo. Higa tayo dito. Ang dami kong kama. Oh. May plug pa siya. So, again, wala pa yung gate ko, so hindi ko rin alam kung saan ako dapat pupunta or magtatambay. Siguro maya-maya pa yun. Sayang, gusto ko sana lumabas eh. But it's okay. I will go out next time yung talagang trip for to see Japan. So, okay, that's it for now. Bye.